Name of the Lord. Salamat po aming Diyos dahil patuloy na Ikaw ang siyang gumagawa sa aming buhay. We were created for Your pleasure. We were created, O Lord, to worship You, to honor You, to bless Your holy, precious name. Thank you so much, O Lord, for this great privilege to love You. And as we love You, Lord God, we will serve You and obey You. For all the things that we receive from You, O Lord, it's worthy, O God, to offer all things to You. Salamat po dahil patuloy mo kaming pinagkakatiwalaan ng napakalaking pribilehiyo na ito, Panginoon. Salamat po, O Lord. We give You glory. We give You praise. Thank You so much for Your grace and mercy. You are so wonderful and mighty God and King. Holy, 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 Lord God Almighty. As we lift our hands before You as a token of our love. Holy, 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 come on. Holy, 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 Lord God Almighty. As we lift our hands before You as a token of our love. Holy, holy. Declare it. Holy, holy. Come on, everybody. Holy, holy. As we lift our hands before You as a token of our love, we lift our hands before You as a token of our love. Come on, people of God, those who are joining in worship, come with us and worship the King of Kings and the Lord of Lords. Together as we lift our hands before God, say it. As we lift our hands before You as a token of our love. Holy, 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 holy. As we lift our hands, come on, declare it, people of God. As we lift our hands before You as a token of our love. Holy, 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 as we lift our hands before You as a token of our love. Holy, holy, my Lord. Thank You so much, Lord.
na kami, Panginoon, ay bahagi ng iyong kabanalan. The moment we receive your Son, Jesus, we become holy before you because of the blood that was shed on the cross. Glorify your name, O Lord, that we become worthy before your holy presence. Thank you so much, O Lord, for this great, awesome, glorious privilege to love and to worship you, even to serve you, Lord. Even the last breath that we breathe in this earth, O Lord, we will offer everything to you. All our lives, we owe everything to you, Lord. Kaya naman, Panginoon, salamat dahil napakabuti mo sa amin. Purihin ka, magpakailanman, dakilain ang iyong pangalan. Sambahin ka sa habang panahon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord na malakas. Come on. Sabi ko po, malakas sa palakpak para kay Lord. Amen. Lagi nating pinapaalala sa bawat isa na tayo ay patuloy na maging matyaga sa pananalangin. Patuloy po tayong maging matyaga sa pagdalo sa mga gawain, lalo na po sa ating mga Sunday services. Kailangan po natin na mapanatilihin yung kalusugan sa ating spiritual. Kailangan po nating panatilihin yung ating relasyon sa Diyos. Kailangan din nating panatilihin sa kapanahong ito na ngayon po ay dumadanas po ang buong mundo ng halos 11 months na po na pandemic. At tayo po ay humaharap ngayon sa bawat araw na hindi natin alam kung ano ang magiging sitwasyon natin, kung anong mangyayari sa ating buhay. But we believe with all of our hearts as we come before God na tayo po ay nagpapatuloy sa Kanyang plano. Tayo naman po ay pangangalagaan ng ating Panginoon. Poprotektahan tayo ng Diyos sa Kanyang pangako na hindi tayo pababayaan o iiwanan man. But we have to cooperate with God always. Kailangan nating gawin naman yung ating tungkulin. Kailangan naman nating gawin yung ating part. Because everyone has a part. Kung paanong mayroong part si Lord, tinapos na niya doon sa krus ang kanyang parte o ang kanyang bahagi para tayo ay magpatuloy sa kumpletong kaligtasan, panatilihin din naman natin ang ating intimate relationship o yung ugnayang personal sa ating Panginoon at huwag nating kalilimutan na ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos ay ang pinakamataas at pinakadakilang relasyon na maaaring mangyari sa isang taong nilang at binigyan ng pagkakataon ng Panginoong mabuhay. Amen? Bakit di natin palakpakan ang dakilang Diyos? Amen. Praise the name of the Lord. At isa pa pang naiintindihan ko dito, the more that we are growing in the Spirit, na tayo po ay nagpapatuloy and we become mature in our faith and trust to the Lord, nanatili po doon yung ating confidence that every time we pray, that every time we ask God, the Lord will respond to every prayers that we prayed. Kaya nga, mga kapatid, huwag nating kalilimutan na tayo ay magpatuloy. Lagi tayong magpo-cover kay Lord ng Kanyang dugo. Every time that we come out from our homes, we should and we must ask God to cover us with His blood. Amen? Amen ba? Panatilihin natin. And you are the one who joining in our worship in these Sunday services. Sa mga kapatid natin, salamat sa inyong lahat dahil nagpapatuloy kayo at kung kayo po ay napagpapala sa ating pong lingguhang mga pagsamba, ay pwede po kayong magpala naman sa mga taong ginagamit sa inyo ng Panginoon. So the Lord will continue bless those who bless the people of God. Those who curse will be cursed and those who bless will be blessed by God. So yan po yung principle ng ating Panginoon. Nung last Sunday, tinalakay po natin ang ask, seek, and knock. Naalala nyo ba yon? Na tayo po ay nandoon sa kalagayang humingi tayo at bibigyan, kumatok ka at ikaw ay bubuksan, at hanapin mo siya at siya iyong matatagpuan. Welcome po sa ating Sunday worship. Nagpapatuloy po tayo sa pamamagitan po ng ating pong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Dito po ay dapat nating maintindihan na hindi po ito responsibilidad ng iba. Tayo po ay mayroong dapat na personal na pananagutan sa Diyos. Dapat mayroon tayong personal na pagngangalaga ng ating buhay spiritual. Whether ikaw man ay manggagawa sa church, ikaw man ay pastor, ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi mo pwedeng sisihin ng iba
lalo pa alam mo na kung ano ang dapat gawin. Lalo pa alam mo na kung ano ang dapat mong hakbangan. Lalo pa alam mo na kung ano ang iyong pananagutan. Dapat na iintindihan mo na sa pamamagitan ng ating pananagutan sa Diyos, hindi po tayo dapat magsisi ng iba o sisihin ng iba sa sitwasyon natin ngayon. Kung tayo ay bata, okay yun eh. Pero kung tayo matanda na at may edad na nakakaintindi na, ay hindi natin dapat isisi sa iba kung ano na ang ating sitwasyon sa kasalukuyan. Nung tayo hindi pa born again, hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, wala tayong direksyon. Sabi nga ng Biblia, tayo ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng landas. Nagkanya-kanya tayo ng ating gustong desisyonan at puntahan at hindi natin kinonsulta ang Diyos sa mga desisyon. Nung dumating ng panahon na tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, hindi na ganun dapat ang nangyayari. Dapat ay kukonsulta ka na sa Diyos. Dapat ay magtatanong ka na sa Panginoon kung ano ang dapat mong gawin, especially kung ang direksyon na hinihingi mo ay panghabang panahon. Kung ang direksyon na hinihingi mo ay panghabang panahong relasyon, panghabang panahong buhay, kailangang magdidesisyon ka sa pamamagitan ng pagtatanong sa Diyos. So tinalakay natin, pag tayo ay kumatok, pag tayo ay humingi, pagbibigay si Lord. Pag tayo ay kumatok, bubuksan ang pinto sa atin. Kailangan lang nating mag-move forward. Amen? Kailangan lang nating umusad. Kailangan nating humakbang. Kahit anong ganda ng kalsada, kung hindi tayo haakbang, hindi natin tumadadaanan. Lagi nating tandaan, bawat isa ay mayroong pananagutan sa Panginoon. Bawat pananagutan ay napakahalaga na ikaw lang ang mananagot sa harap ng Diyos. Palapakan natin si Lord ng malakas. Amen. Dito sa 2 Thessalonians chapter 1. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, pababa. Sabi rito, we ought always to thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is growing more and more. And the love every one of you has for each other is increasing. So sabi ni Apostol Pablo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ninyo, mga kapatid. At yun nga ang nararapat sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalago ng lumalago at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo ay patuloy na nag-i-increase o dadadagdag ng nadadagdag. So the first thing and the foremost is, siyempre, love God. Bago mo mahalin ang iyong kaaway, you must love God first because you cannot love your enemy unless you are asked forgiveness and you are forgiven by God. Kailangan alam mo yung principle na ito, na before God forgave us, we must forgive our enemies. Amen. So, dapat kang magpatawad para patawarin ka ng Diyos. So, yung ating paglago na binabanggit, hindi ito lamang kaalaman kung sino ang Panginoon, kung ano ang ating nababasa. Ang sinasabing kaalaman, kasama dito ang iyong personal na karanasan. Ang iyong personal na karanasan ay tanging ikaw lang ang makakaranas. Kaya dapat iti-treasure natin yan. Dapat ay ating yang pagyayamanin. Dapat yan ay ating ilalagay sa kwaderno. O yung tatawag nating, ano ba yung tawag doon sa gumagawa ka ng sulat? Tapos nasa notebook siya o nasa isang, diary o yung kasaysayan o kwento ng iyong buhay para hindi mo malimutan. If you could do that much better. Pero it is not required. Pero pwede mong gawin. Amen? Pwede mong gawin ang iyong recording ng iyong diary kung ano na. Ito pa, Brad. Ito pa. Kung ano na ang iyong sitwasyon, ano na, kailan mo nang naranasan yung dakilang bagay. Paano nangyari na ikaw ay nagkaroon ng ganong karanasan, ng anong petsa yon? Saan nangyari? Paano naganap? Halimbawa, January, last day ng January, I encountered the Lord. I experienced the King of Kings and the Lord of Lords. I have found Jesus. I encountered God. I knew Him personally.
So, 10 a.m., January 31, 2021. So, diary. You know why? Darating kasi ang panahon pag ikaw ay nanlalamig sa Diyos at bubuksan mo yung diary, ipapaalala sa iyo ng Banal na Espiritu Santo ang iyong mga naging karanasan o encounter kay Lord. Mananariwa muli ang iyong pagmamahal sa Diyos. Alam niyo bang ang trabaho ng Banal na Espiritu Santo, isa sa trabaho, ay ipapaalala ang simula kung paano mo nakilala at paano ka nagkaroon ng mga karanasang hindi mo pa naranasan. Ipapaalala ni Lord yun, ibabalik yun. Naalala nyo nga yung, di ba yung awit na kahit maputi na ang buhok mo, yung isang kwan doon. At pagdating ng araw, ang buhok mo ay puputi na rin. Sabay tayong, ano yun? Sino yung matanda rito? Alam niya yun. Sabay tayong mangangarap ng mga nakaraan. So yung mga matatanda na katulad ko, ay hindi pa naman ako matanda, ano, brother, hindi pa ako matanda, di ba? Sino bang matanda dito? Ayan. Wala pang matanda dito. Sister Rita, hindi pa matanda. Si Kuya Angel pa lang ang matanda rito. Senior na. Bata pa, wala pang 70. Si Brother Manny naman, hindi pa rin. Bata pa si Brother Manny. Golden boy, si Ate Flor. So, sabay tayong mangangarap ng mga nakaraan natin. Ano pang sunod doon? Ang nakalipas ay ibabalik natin. Sa Panginoon, hindi mo pwedeng alalahanin yung ganun lang. Kundi tutulungan ka ng banal na Espiritu Santo para ipalala sa iyo ang tamis. Kailan mo tinanggap si Lord? Kailan ka nagdesisyon? Kailan ka naging seryoso? Paano mo siya tinanggap? Saan? Anong taon? Kailan? So ipapaalala. Kasi nga, ang ating faith ay hindi dapat nandyan ka lang. Dapat umuusad ka din. Mayroon kang effort na gagawin. Bagamat yung effort to save is kay Lord John, by the grace of God, we were saved. Pero yung effort na ikaw ay lumago, ikaw ay mag-mature, ikaw ay magpatuloy, lumaki sa spiritual, tungkulin natin yun. Dapat mayroon tayong effort. Kung ikaw ay pinanganak na sanggol, dapat may effort ka na nagugutom ka para kumain. Pag nalimutan mo lang kumain, 3 araw na di ka kumain bilang sanggol, posibleng ikaw ay mamatay. So napakahalaga ng pagkain sa paglago sa espiritual. Pagkain espiritual ay napakahalaga. Hindi lamang tayo dumadalo para magbigay ng tithes. Hindi lang tayo dumadalo para magbigay ng offering. Para makita yung crush natin. Para makapiling natin yung ating paboritong worship leader. Para makita natin yung magaling nating keyboardist. At makita natin yung gwapong pastor. Way back 30 years ago. Lahat ng yan ay ipapaalala ng Diyos na hindi lamang ito o hindi lamang yon ang dahilan kung bakit tayo ay nasa church. Kung bakit tayo nasa church, dahil nag-i-effort tayo na lumago, na mag-increase yung ating desire, mag-increase yung ating pag-ibig. Hindi pwedeng pabayaan mo ang iyong spiritual at ang iyong physical ay lumulusog tapos yung spiritual mo yung papabayaan mo. Yung tunay na ikaw ay dapat responsable ka. Amen. Palapakan nga natin si Lord ng malakas. Amen. At sa paglago mo naman, hindi ka naman magiging makasarili. Tutulungan mo naman ng iba na ma-disciple. Kikwentuhan ng mga bagay na gusto ng Diyos. Kasi bawat isa ay nag-i-increase. Sabi dito, dito sa verse 3, we ought always to thank God for you, brothers, and rightly so. Dapat lang talaga. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalago ng lumalago ng lumalago. At ang inyong pag-ibig sa bawat isa ay patuloy na lumalaki. So nagkakaroon tayo ng tatawag na malasakit.
Sa ating paglago, hindi mawawalay ang malasakit o concern. Dapat mayroon tayong malasakit sa ating kapatid. Makakwentuhan sila, makumusta sila, ma-share sa kanila yung naranasan mo, magkaroon ng tawanan, magkaroon ng palitan ng mga kuro-kuro. Hindi lamang basta dalo, dapat nakikipag-usap ka din. Dahil yan ang kakumplituhan ng tinatawag na brotherly and sisterly love from the Lord. Amen? You have to make fellowship with these people. You have to make fellowship with your brothers and your fellow sisters in Christ. Dapat marunong kang makibagay. Dapat marunong kang makipag-usap. Dahil hindi mo alam na ikaw ay nakikipagkwentuhan sa kanila, nakikipag-sharing sa kanila, lumalakas ka. At sa pamamagitan din ng buhay mo, lumalakas sila. Yan ang tinatawag na the power of fellowshipping. Amen? Kaya ang isang taong nandoon lamang sa isang sulok ay isang taong napakatagal at napakabagal lumago sa Panginoon. Hindi niya alam na hindi lamang siya napagpapala, kailangang magpala din siya sa kanyang kapwa. Palakpakan natin si Lord na malakas. Amen. Kaya nga, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagpapatuloy tayo. Ang sabi rito sa verse 4, therefore, among God's churches, we boast about your perseverance in faith in all the persecutions and trials you are enduring. Sa lahat daw ng mga iglesia ay aming pinagmamalaki kayo na sa kabila ng inyong mga pagtitiis, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya ay nabatan ninyo ang lahat ng mga pagsubok na inyong nararanasan sa kasalukuyan. So mga kapatid, yung preparasyon natin sa ating paglago ay hindi lamang ikaw ay maging worthy kay Lord, kundi sa pagdating ng bagyo sa buhay, maiintindihan natin kung paano lagpasan ang mga bagyo. Hindi ka lamang doon iiyak sa isang sulok at sisisihin mo ang Diyos. O sisisihin mo ang iyong kaibigan, sisisihin mo ang iyong mga magulang, bakit ka nagkaganyan? Hindi, titibay ka. Maiintindihan mo na ang buhay ay hindi lamang nandyan lagi si Papa at si Mama. The day shall come that you will stand on your feet alone. And you have to make your decision worth it. Otherwise, ang decision mo ang magiging destiny mo. Hindi nanay at tatay ang magbibigay ng destiny sa atin. Of course, si Lord. Pero nakadepende yun sa ating desisyon. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, sa ating desisyon. Lakasan mo, sa ating desisyon. Nakadepende yan. Ang Diyos ay gumagawa, hindi siya napapagod at hindi siya tumitigil sa paggawa. Kaya hindi natin pwedeng i-blame o isisihin ang Lord kung bakit tayo ay hindi lumalago, hindi tayo nagmamature. So we have to look ourselves. Alalahanin mo, ano ba ang nagawa mo? Ano ba ang dapat mong gawin? Na ngayon na may tinuturo ng mga pastor, ng mga naglilingkod, ng mga manggagawa, yung mga hakbang, paano natin ito gagawin? Siyempre, dapat lumago unang-una yung iyong prayer life, yung intimate relationship o yung intimacy. Dapat mayroon kang oras para makipag-usap kay Lord. Hindi pwedeng pupunta ka ng church tapos yung prayer life mo bagsak. Dapat pag-uwi mo ng bahay, pagising sa umaga, bago matulog, you have to pray for it. Amen ba? Amen ba? Dapat nakikipag-usap ka kay Lord. Pag sinasabing prayer, nakikipag-usap, hindi ka lang humihingi. You are spending time with God because the most important thing in this world is to spend time with God. Secondary na lamang yung spending time with your friends, with your family. Kaya nga sabi ni Lord, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Those who love their family, their loved ones, their mother and father more than me, sabi ni Lord, are not worthy to serve me. Ibig sabihin doon, ang Diyos ay Diyos. Andito siya sa pangkalahatan. Dito yung pamilya natin. Nakuha niyo ba? Huwag mong ipantay ang iyong pamilya sa pagmamahal sa Diyos. Kailangan nasa ilalim siya ng Diyos. Nangunguna pa rin lagi si Lord. Amen? Ano nga bang halaga ng buhay kung ipapantay mo sa Diyos? Ang nagbibigay ng hininga at buhay si Lord. Paano kung hindi ka nabigyan ng hininga? Di kahit anong pagmamahal mo sa kanila, hindi nila maramdaman.
Kaya kailangan, para protektado ang iyong pamilya, mahalin mo muna si Lord. Then secondary, ay ang ating mahal sa buhay. Amen? Amen ba? Wag mong iiwanan ang iyong mga mahal sa buhay at kailangan maging accountable ka o responsible. So, pinagmamalakihan ni Apostol Pablo, lumago kayo at pinagmamalaki kayo sa mga churches. Parang isang araw magsasalita ako sa inyo, salamat sa Diyos dahil lumago kayo. Kahapon nga, ikausap namin sila Pastora M. Dahil sa ating discipleship ay naka-online tayo sa group sa Zoom at nakita ko talaga for how many couple of years. Hindi lamang sila lumagong mag-asawa, si Pastor Hero, dati nating youth, si Pastora M, dati nating worship leader, mga kabataan way back 2000. Sila yung mga kabataan natin, mga maliliit. Then the disciple for how many years? Nakikipag-ugnayan, sinisira, nakikipag-usap, sumasama sa mga revival conferences. Nagsikap na lumago, gawin ang kanilang mga dapat gawin sa Panginoon. Which is dapat naman, lahat naman tayo open naman yun kay Lord, di ba? Lahat tayo ay mayroong tungkulin. Dapat meron tayong kakayahan. Lahat naman ay may kakayahan. May oras tayo. Hindi pwedeng wala kang oras. Then I have seen this young people. Nakita ko yung buhay nila nung sila nagsisimula. Parang mahirap turuan, parang hindi matututo. Parang kwan lang yan, parang lang. Sa tingin lang natin, akala lang natin na mahirap kayong matuto. Pero sa totoo lang, pag kayo na-involved na at nagkaroon na kayo ng time sa pakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid kay Kristo, sa mga manggagawa, sa pakikipag-usap, unti-unti kayong itataas. Isasabay kayo ng mga manggagawa sa paglago. Yun ang ginagawa ng banal na Espiritu Santo. Nakuha niyo ba? Amen. Kaya yung prayer hindi dapat mawala. Pangalawa, yung Word of God. You must read your Bible. Kung wala ka pang Bible, nakabili ka nga ng cellphone, bili ka ng Bible. Amen? Yung iba kumukuha sa home credit. So para lang magkaroon ng cellphone na maganda, at least kahit pa paano, talagang kailangan nating magandang cellphone. Pero for God's sake, huwag na natin kalimutan na mag-acquire tayo ng Bible. Mga Biblia, mga salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng direksyon. Makilala mo siya hindi lamang sa iyong intimate relationship, kundi makilala mo rin siya, ano ba ang kanyang ginawa? Ano ba ang ginawa niya sa ibang tao? Bakit nagkaganon? Ano ba ang naging dahilan? Then you can find the way they found God, the way they found the Lord. Na hindi lamang ikaw natututo, kundi pwede mong ibahagi sa iba ang iyong natutunan. Do not allow yourself to become stagnant. Kailangang marunong ka na magbahagi ng mga bagay na ibinigay naman ng Diyos sa iyo, ng libre. Amen ba? Palakpakan natin si Lord na malakas. Come on. Amen. Sabi ko, lakasan natin ang palakpak kay Lord. Amen. Praise God. Then, matapos ipagmalaki ni Apostol Pablo ang mga taga-Thessalonians, pagkatapos na maipahayag at nabubuhay na sila sa kanong kalagayan na may takot sa Diyos, nakikipag-ugnayan sa Panginoon, nakikipag-fellowship sa bawat kapatid, lumalago sila. Ito naman ang sinabi niya. Sabi niya, all this is evidence that God's judgment is right. Ito ay nagpapatunay na ang paghatol ng Diyos ay tama, matuwid. At ang resulta niyan, kayo ay ibinilang na matuwid sa kaharian ng Diyos. Na kung saan kayo ngayon ay nakakaranas ng mga bagay na inyong nararanasan. So, sa pagdating ng mga pagsubok, sa pagdating ng mga testing ni Lord, inalaw ni Lord yan yung mga pagsubok, papahintulutan ng Diyos yan. Siyempre. Pwede ba namang mabuhay tayo na hindi tayo nilagnat, hindi tayo sinipon, hindi tayo inubo? Di ba lahat dumadaan sa ganyang sitwasyon? Amen? Wala namang perpektong katawan. Lahat tayo nakakaramdam, nakakaranas ng mga bagay na nararanasan ng pangkalahatan. Kung paano yung ulan bumabagsak sa mahirap at sa mayaman, sa matuwid at sa masama, sa matangkad at sa bansot, sa maputi at maluga, ay bumabagsak yan ng pari-parihas.
walang pinipili. Ganyan din naman ang awa at habag ng Diyos para sa lahat. Kailangan na alam mo mamulot, alam mong gumawa. Naalala ko yung sa Old Testament, nung panahong si Lord ay nagbigay ng pagkain na tinatawag na mana. Itong mana ay parang pinipig na style, pero once na nilagay mo sa dila mo, natutunaw. Ito yung naging pagkain ng mga Israelites sa loob ng 40 years. At sa loob ng 40 years na yun, ito ay mayroong gamot na makalangit. Kumpleto itong lahat. Imagine, wala silang toothbrush. Sa loob ng 40 years, hindi nasira ang kanilang ngipin. Yung damit nilang suot paglabas ng Egypt, suot nila hanggang sa mamatay. Hindi nila nilabahan. Hindi bumaho. Sana magkaroon ng mana uli, Pero mamaya, i-share ko sa inyo yung how they got the mana as their daily food. Then, pag hindi nasira yung sandalyas nila, kasama sa hindi nasira. Sa loob ng 40 years. Hindi ito na worn out. Hindi rin sila nag-a-apply ng Laina Out Foundation na galing sa Korea. Para kuminis. Dahil may kalikasan yung mana na ang kanilang muka at balat ay makinis na parang sanggol. Ay sa disyerto, mga kapatid, ang temperatura dun, pagtanghali, pinakamababa na yung 40. At kung taglamig naman, abay, talagang magsusuot ka ng katakot-takot na damit at jacket. Pero ang paraan ng pagkuha ng mana, hindi si tatay ang kumukuha lang ng para sa pamilya. Sa isang pamilya, bawat isa. Makinig kayo, bawat isa ay lalabas ng kanilang tent o tirahan. At pagkatapos na sila ay lumabas, isa-isa silang pupulot ng pagkain nila para sa maghapong yan. Take note. Take note. Yung mana, nakakainin nila. Sa maghapong yan, hanggang kinabukasan, sila lang ang kailangang pumulot at mag-ipon sa plato o sa anumang lalagyan na pwedeng paglagyan para maging supply nila. At yan ay 40 years na ginagawa nila. At kailangan gigising ka ng madaling araw. In between mga 3 hanggang 5. Pag 5:30, iinit na ang paligid, matutunaw na ang mana. Wala ka nang makukuhang pagkain. Gutom ka sa maghapon na yun. At pag ikaw naman ay nag-ipon, dinamihan mo. Yung inipon mo, pagtingin mo kinabukasan, may uod na. Bulok na. Kasi ang gusto ni Lord, pakisabi sa iyong katabi, sariwa. Di ba, papayag ka ba na yung chicken joy na kakainin mo ay pinirito ng Lunes pero linggo ngayon? Ha? Di ba? Papayag ka ba nun? Tapos yung hamburger, iniinit na lang ng iniinit, tapos niluto na nung Martes. Pero ngayon mo gustong kainin. Di ba ang gusto natin fresh? Bakit naman ito napaka-tagal na yata ito, ang kunat na. Di ba kung matagal na yung manok na piniprito, ang kunat na. Takam na takam ka pa naman sa chicken joy, o pati yung manok, pati yung balat pala, upakan mo. Sobrang gutong, crunchy Minsan di ka na nakapag-pray Pag nung mabilao ka lang, saka nagsabing, thank you Lord. Saka lang nagpa-thank you Lord, kasi nga, siya'y nabilaukan. Amen? So, gusto ni Lord fresh.
at ayaw ng Lord ng luma. Bakit? Yun ang kanilang enerhiya sa maghapon. Para magawa nila ang dapat gawin sa maghapon, kailangang mayroon silang enerhiyang makalangit. Parang sa atin. Kailangan yung enerhiya natin o energy ay dapat maghapon o isang linggo. Pagdating natin ng linggo, araw-araw dapat meron tayong energy galing kay Lord. Tuwing bago tayo gumawa ng mga dapat gawin, let's pray. Mag-pray tayo. Bahagi yan ng iyong paglago. Meron ka dapat na accountability o pananagutan sa bagay na yan. Amen? Hindi mo dapat yan katamaran. Pakisabi sa iyong katabi, hindi mo dapat katamaran. Open your Bible and read the Word of God. 2 to 3 verses. Kumuha ka ng Bible mo, tapos yung aklat ng Thessalonian, aklat ng Timoteo, aklat ng Mateo, aklat ng Juan, verse by verse. Araw-araw, 2 verse. Then memorize the Word of God. So yan ay hindi na tungkulin ng pastor natin. Hindi na tungkulin ng ating mga manggagawa. Yan ay tungkulin na nating personal. Kung paanong yung mana ay kinukuha sa Old Testament para kainin nila sa maghapon at sa magdamag ay lakas, lakas nila, ganun din naman sa ating paglago. Be responsible enough for your spiritual life. Hindi pwedeng habang buhay katutoy, susubuan ka ng gatas. Hindi habang buhay nene, ang magbibihis sa'yo ay ang mama mo. Darating naman ang araw sa buhay mo, ikaw na yung pipili ng ibibihis mo. Amen? Na ikaw naman yung tao na maglilinis nung katawan mo. Dati, si nanay nagpapaligo sa iyo. Di ba? Yung pag binapaliguan yung sanggol, babasain muna, tapik-tapik. Pero paglaki mo na, hindi ka napapayag na yung nanay mo pa yung papaligo sa iyo. Ang nanay mo matanda na, ugod-ugod na. Mama, paliguan mo ako, mama. Hindi na. Ikaw na mismo ang magpapaligo sa sarili mo. Ikaw na mismo ang responsable. Ikaw na mismo ang may pananagutan. Kung mabulok man ang ngipin mo dahil tamad kang mag-toothbrush nung bata pa. Amen? Yan sabi ng magulang mo, mag-toothbrush ka. Tamad na tamad. Hanggat di sumasakit ang ngipin. Kaya nagkasungki-sungkian yung mga ngipin. Para matapos ang sungki, pa-brace ba? May pera eh. Sosyal. Ngiti nga yung may brace. Pa-sosyal, di ba? Kasi may pera na eh. Pero hindi ho madaling magpa-brace. Ba, masakit magpa-brace. Subukan nyo. Yung mga nakasubok eh. Lalo na yung ganda ganun yung mga ngipin. Kala mo ngipin ng buaya. Sunggi-sunggi. Kaya namang iayos ng brace yan. Pero dapat, maganda sana kung nung bata pa lang, napangalagaan talaga. Diba? So, we cannot blame God. Huwag nating sisihin si Lord. Lahat ng ating mga desisyon sa nakaraan ay bunga ng, yung buhay natin ngayon ay bunga ng mga desisyon natin sa nakaraan. Walang buhay ngayon na dahil sa nanay mong desisyon. Ikaw ang nagdesisyon at ako. Kaya, naging responsable yung mga anak ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa ngayon, huwag nating kaligtaan, huwag nating kalimutan. Dito sa Ephesians chapter 6, verse 1, so bago tayo magtapos, dito sa Ephesians 6, verse 1, meron ditong word si Lord na gusto kong maibahagi sa inyo. Sabi dito sa verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. So, Tagalogin nga natin, anak. Pakikuan mo. Ephesians chapter 6, verse 11. Sa Tagalog natin kunin. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos
upang kayo ay makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Kasi si Satan may mga pakana yan eh. May mga trap yan. Kaya sabi ni Lord, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos. Yung kasuotan na pandigma. So bawat isa sa atin, mayroong tinatawag na armor. We are not only armor bearer, but tayo ay mga nagsusuot ng armor ng Diyos. Amen? So sa paglago natin, tuloy-tuloy yan. At hindi ako magtataka, isang araw, nangangaral ka na ng word ni Lord. Isang araw, nagsishare ka na ng gospel. Isang araw, na ibabahagi mo na yung buhay mo sa iba. Okay, sa verse 12, sabi rito ni Lord sa verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Our wrestle are not against flesh and blood, kundi laban sa mga pinuno. Kita nyo ha, mga pinuno. Hindi yan mga sarhento, hindi yan mga korporal, hindi yan mga private, mga chief yan. Mga general, mga colonel, major, kapitan. Laban sa mga may kapangyarihan. Laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So yung kasamaan, yung mga hukbo ng kasamaan, nagmamasid lang yan. Paglabas mo ng church, andyan yan. Kaya pag wala kang baluti, wala kang armor, ay bibiktimahin ka. Hindi ka makakakita ngayon ng magandang buhay. Kundi, ganun ka pa rin, balik ka pa rin sa dati ganun pa rin, yung nakahiligan mo, ganun pa rin, hindi ka nagbabago. Gusto ng Satan na napapasukin ka sa church eh. Walang problema yun eh. Pero paglabas, kanya ka na naman. So, pero kung suot mo yung baluti, nagiging napiprevent o secured ka doon sa gusto ng Diyos. Ano yun? Sa verse 13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos, yung pinakakalasag o yung armor, upang kayo'y makatagal sa araw ng masama, at kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. So darating ang panahon na makikidigma ka, hindi pwedeng hindi. Darating ang panahon sa spiritual na buhay mo, mararanasan mong makidigma. May labanan, may bakbakan, may digmaan. Because the Lord considered us as a soldier. God considered us as an army. We are not just private people of God. We are generals of the Lord's army. Kaya hindi pwedeng mag-engage, hindi pwedeng hindi na ikaw ay mag-engage sa battle. Kaya sabi ng Panginoon, upang kayong lahat ay tumayong matatag. Siyempre, may intimate relationship ka na kay Lord. Lumago na ang iyong pananampalataya. Tumatag ka na ngayon. So, alam mo na ngayon kung ano yung sandatang kukunin mo. Tuloy natin sa verse 14. And we will find what are these sandata. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, nasuot ang baluti ng katuwiran. So, sa inyong paglayo, sa inyong paglabas ng bahay, mayroon kayong balot ng baluti ng katotohanan. Hindi ka na ngayon maiingganyo sa mga dabarkads mo nang layunin, sirain ka. Hindi ka na maiingganyo sa kanila kahit anong kwento nilang masaya yung ganito, hindi totoo yun. Hindi talaga totoong masaya. Iniingganyo ka lang nila para masira ang iyong pananampalataya. Amen? Palapakan muna natin si Lord na malakas bago tayo magpatuloy. Amen. Siyempre, marami silang sasabihin para makumbinsi ka na ganoon. Dati naman nating ginagawa, dati naman nating barkadahan, dati naman KJ mo naman, iinsultuhin ka, tapos sasabihin, ganyan ka. Kasi nga, medyo nagbabago ka na. So, si Satan, ayaw niya ng ganoon. Pakisabi sa katabi, ayaw yan ni Satanas. Ayaw niya na magbago ka. Ayaw niya na ikaw ay makaiwas sa kasalanan. Ayaw niya na ikaw ay maging kamukha ng Panginoon. Gusto niya maging kamukha ka ng impyerno. Na araw-araw nakasimangot, araw-araw mukhang ang tawag dito, mukhang orang-utang. Mukhang chimpanzee. Ayan, nakasimangot. Pagdating sa bahay, mura dito, mura doon.
Yun ang gusto ni Satan. Gusto niyang ibalik ka doon. Pero si Lord, isuot ang baluti ng katotohanan, ng katuwiran. Okay, tuloy natin sa verse 15. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. So, the gospel of peace, kailangang alam ninyo. Alam mo yan, dapat nabasa mo, narinig mo, para pagdating ng panahon, sasabihin mo, di ba sabi ni Lord, lahat ng may kasalanan at humingi ng tawad, patatawarin ng Diyos. Alam mo kung paano sila kausapin. Bakit? Mayroon kang encounter. Mayroon kang natutunan sa Panginoon. Tuloy pa natin. Sa verse 16, kasama ang lahat ng mga ito taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Siyempre, yung faith. Darating ang panahon, tetest ka ni Lord. Gaya ng pandemic, di ba? Yung itong pandemic. Kapag ikaw ay natakot sa pandemic, takot ka nang humarap sa lahat ng bagay. Doon ka lang sa bahay. Nung unang arangkada ng pandemic, alam naman ninyo na talagang takot ang lahat. Umubo ka lang. Punta ka ng grocery, punta ka ng market. Umubo ka lang. Mag-iiwasan na sila. O kaya humatsing ka sa kaubo. Naku, iwas sila sa iyo. Pero ngayon, umubo ka lang, common na yan. Bakit? Marami ng tao natutunang lagpasan ang pandemic na nararanasan sa buong mundo. Yes, maraming namatay. Pero hindi ka isa doon sa mga namatay. Pakisabi sa iyong katabi, buhay na buhay ka. Amen? At yan ay pagpasalamat natin kay Lord. Kasama yung ating pamilya, yung ating sambahayan na protektado ng Panginoon. Amen? Amen ba? So, yan. Handa ka. Bakit daw? Sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Ayan, pinapana tayo. Galing ka pa lang sa church, tapos biglang may dadaang girl dyan. Halos hubaran mo na. Balik ka na naman sa dating ugali. Kadaduling-duling ka na. Gagaling mo pa lamang sa Sunday service. Kumakatili ka sa mga Korean idol. Para kang unbelievers. Parang yung Diyos mo, yung mga Koreana at Koreanong makikinis ang balat. Nagparitoke ng takot na ritoke. Para makamit yung pinakamakinis na balat. Yung sabon mo, Korean. Yung shampoo mo, Korean. Ginagaya, you idolize those people that are not worthy to be idolized. Pastor, para naman sa kung ko yan kasi sa balat ko eh. Kung may asawa ka na, wag na. Minahal ka na ng asawa mo kung ano ka. Kahit pa kasing balat ng buhaya yan, mamahalin ka pa rin yan. Dalaga at binata, pangalagaan mo lang yung katawan mo. Pero huwag ka namang mag-idol. Huwag mong i-idolize. Papanain ka ng Satan. Wala namang masama. Pak! O nga, walang masama, no? Nung mga panahon na yung nung F4, si Dao Mingzu, sino ba yun? Mama? Ha? Yung mga jungha, jingjing yun, junjung yun, pungpung yung, pungpung yang, king yung, kungkung yan, mga ganung pangalan ba? Kabisado yan ng mga kabataan. Subukan natin. Sino ba rito yung kabataan na sumusubaybay sa Korean? Si Rhea noon talaga, pag nakasuot siya ng damit Korean. Pag tinanong mo yung sabon, anjong seyo. Yun daw ang pangalan ng sabon niya, saka ng shampoo. Anjong seyo. Anong sabon mo? Arigato. Japanese yun. Di ba? Anong lotion mo? Butchikik. Ikikikik. Pilipino yun. Argo. May mga ganung pagkakataon. Ni-idolize natin. Yun ang pana ni Satan. Akala mo, hindi, okay lang yan. Okay lang yan, normal lang yan eh. Ay, wag naman. Pag pinana ni Satan, oops, bago na ako. Hindi na ako tulad ng dati. Alam mo yun. Dati yung cravings mo, dati yung nasa mo, matakaw ka sa alak. Matakaw ka sa sigarilyo.
Ngayon, iba na, pag nakaamoy ka ng sigarilyo, ang sakit na sa ilong. Unti-unti, hindi naman bigla di ba? Unti-unti. Tapos yung alak, isang inom mo pa lang, lasing ka na. Dati, case-case na beer. Amen? Dati gusto mo, magkaroon ka lagi ng kasintahan. Lagi kang may ka-holding hands. Gusto mo maganda para pang display. Pero ngayon, iba na eh. Gusto mo nang maging kasintahan mo yung talagang seryoso sa'yo. Naalala ko nga, dahil di ba pinagbawal na ngayon yung mano kasi nga because of pandemic. Ano ngayon yung sign na tayo ay very respectful, na tayo ay gumagalang. Di ba ganito? Amen? Tatapat mo sa puso mo yung kamay mo, sa tapat pala ng dibdib, at yan na yung pagbati. Mabuhay. Mano po ninong, pamasko nyo sa akin. Nakakamano lang pag Pasko. So yung mga so-called common, yung mga so-called okay lang yan yung mga pana ni Satan. So wag nating kalimutan, kumonsulta tayo sa Diyos. Magtanong tayo sa mga taong dinala ng Panginoon para tayo naman ay dalhin sa Panginoon. Tanong tayo sa kanila. Amen? Amen? So maging maingat. Ingat tayo. Okay, tuloy natin. Verse 17. At taglay ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So mayroong helmet ng kaligtasan. Di ba pag nagmumotor ka, mayroong kang helmet? Ano ang dahilan? Just to protect your head. Dahil pag ikaw ay bumabagsak, hindi naman nauuna ang paa. Kadalasang nauuna ulo. Pinoprotektahan kasi yung ulo, nandoon yung utak para mag-isip. So ang helmet ay isang baluti upang hindi ka ma-damage. Na kahit anong mangyaring commotion, kahit anong mangyaring mga shaking dyan, protektado ang iyong kaisipan at kaunawaan. Malinaw ang iyong kaunawaan na hindi ka magagalaw dahil protektado ka, may helmet ka. Sa mga sundalo natin, sa mga army natin, sa mga marines, nakasuot sila ng helmet. Bulletproof yun, marami sa kanila. Bulletproof yun. Na pag tinamaan ng mga bala, hindi agad sila nadadali. Bakit? Pinoprotektahan ang kanilang ulo. Ganyan din kay Lord. Tayo rin, pinoprotektahan ng Panginoon yung ating kakayahang mag-isip, kakayahan nating mag-evaluate, kakayahan nating pag-aralan ng mga bagay na dapat nating malaman. At yan ay dahil sa pamamagitan ng ating kaisipan, ang sabi ni Lord, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Saved na ako. Pasensya ka na kasi born again ako, anak na ako ng Diyos. Pare, dati naman ginagawa natin, bakit ikaw ay umaalis na? Pasensya ka na pare. Kung gusto mo, ikaw na ang sumama sa akin, church tayo Sunday. Pare, abala ako busy ako Dati ganyan din ako busy. Pero yung pala darating ang time, mayroon kang oras para sa Diyos. So marunong ka nang sumagot ngayon. Alam mo na ngayon kung anong gagawin. Hindi yung linggo-linggo na wala ka, nandun ka, barkadahan. Mas mahalaga pa yung barkada kaysa sa buhay mo. Handa mong ipagpatayan mga barkada mo para lamang salitang the barkads. Ngayon, na kay Lord ka na, handa mo ring ipagpatayan ang pananampalataya mo. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Amen. Tabak ng salita ng Diyos, ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Alam mo kung paano gamitin ang word ni Lord. Malapit tayo matapos, verse 18. At paano ito gagawin? Ito. At verse 18. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. So, in all these things of this helmet o baluti o kalasag ng Diyos, gawin natin to sa panalangin. Kaya kanina yung ating intro, dapat tayo'y
lumusog, lumago, mag-mature sa ating intimate relationship with God. Para pag may nangyari sa iyo, hindi mo sisisihin ng mga tao. Alam mo na naging desisyon mo, ikaw pala ang kulang, ikaw pala ang mali. So mga kapatid, I believe that today, you learn a lot from the Lord. Amen? Natutunan mo ngayon kung ano ang dapat mong gawin at huwag nating iasa ang ating paglago sa iba. Huwag nating iasa ang kakainin natin sa iba. Huwag nating iasa ang ating pagmamature sa iba. Mayroon tayong pwedeng magawa. Amen? Mayroon tayong pwedeng magawa at parte yan ng ating buhay espiritual upang hindi naman tayo masisi o magsisi pagdating ng araw. I advise everyone, pray, read the Word, have an intimate relationship with God, and continue na isuot natin ang baluti ng Diyos. Maging handa tayo sa lahat ng panahon. Especially at time as this. Hindi pa natin alam kung ano magiging outcome ng pandemic, but we are very sure God is in full control. God protected His people, but you must do your part. Even the Lord know how to protect His people, we must know our part to protect ourselves. Amen? Dapat hindi lamang tayo may faith, dapat meron tayong mask. Kaya pagpasok natin sa mga mall, meron tayong face shield. Because they are very strict for our safety. Amen? Amen ba? At sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Praise the name of the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, please. So bawat isa ay yumuko at pumikit at patuloy nating pasalamatan si Lord. So panahon din ng ating pagdedesisyon, panahon din ng ating pagkakaloob ng oras sa Panginoon. Trust the Lord, have faith with God, at sa pagdating ng panahon, ay makita natin, hindi lamang yung pananagutan ng iba sa atin, kundi yung pananagutan natin sa kanila. Close your eyes, please, and bow your heads. As we come and preparing ourselves before God, so talk to God. Kung mayroong mang bagay na mapagpapala sa araw na ito ay tayo. Hindi sila, tayo. Dahil tayo ang naririto sa mga oras na ito. So talk to God. Sabihin mo kay Lord na from now on ay magsisimula ka na magkaroon ng oras kay Lord para patuloy na makipag-usap. Magbasa ng Bible, lumago, mag-mature, at makipag-fellowship sa bawat kapatiran. Holy, holy, thank you, Jesus. Holy, 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 Lord God Almighty. As we lift our hands before you as a token of our love, holy, 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 holy. Once again, everybody, please. Holy, 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 Lord God Almighty. As we lift our hands before
Salamat po, O Lord. Pagpalain mo ang bawat isa. Magdidesisyon kami na pangangalagaan namin ang aming mga espiritual na buhay. Kung paano pinapangalagaan namin ang aming mga pisikal, ay ganoon rin po ang aming mga espiritual na buhay. Lord, magmamature, lalago, lalaki, lalawak, at ang buhay na pinagkatiwala mo sa amin ay magiging kawangis mo isang araw. Salamat, Lord, dahil tinuruan mo kami sa araw na ito ng pagkakataon na bawat isa sa amin ay mayroong pananagutan. Salamat po at pagpalain niyo po ang lahat. Maging ang mga kapatid namin na ngayon po ay nag-join sa live worship, that they were not able to come physically. Lord, bless everyone, O Lord. Those who join in our worship services, Lord, bless their family. Bless their loved ones, O Lord. Let your power and glory shall be upon them also, Father God. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat po sa pag-ibig mo. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang Diyos na gumagawa at patuloy na gumagawa, walang tigil sa paggawa, hindi huminto sa paggawa para sa aming kabutihan. And we give you all the praises, O Lord. We give you all the glory. We give you all the honor. In the name of Jesus, our Lord and our King, the precious people of God, everybody say Amen. 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 Palapakan natin si Lord. Praise God. Tayo po'y makakaupo. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Glory to God. Amen.